Isa sa mga routine ko sa umaga ay maglinis ng tenga at magpunas ng mga muta ng pusa. So ayan guys, kung makikita nyo naman, nakaprepare sa aking harapan ang mga vitamins, panglinis sa surroundings ng ears, cotton buds, spray para sa wound, and also the Otiderm na pinapatak ko mismo doon sa kanilang tenga. So guys, yung Otiderm is mabisa kasi yan gamot sa mga bacteria or yung mga fungus dun sa ears ng mga pusa. Isa po kasi sa dahilan bakit nagkakaroon sila ng mga mange o yung mga katik-katik sa katawan kasi dahil sa maduming tenga. So, everyday natin nalilinis yan para hindi dumami yung dumi ng tenga at hindi siya magkaroon ng ear mites. Guys, after kong mapunasan yun, muta nila. So, muta nila chorn, ginagamitan ko siya ng fleece comb kasi mas natatanggal yung dumi doon sa kanyang mata kapag gamit yung fleece comb. Okay? One of the strategy na ginagamit ko sa paglilinis sa kanilang mukha. Maglalaan ka talaga ng oras sa mga cats mo para malinis mo yung kanilang mukha, especially yung mga ganitong exotic. Dahil madumi yung kanilang mata, kailangan mong gamitin ng fleece comb para talagang madala lahat ng dumi na naninigas doon sa balutan ng mata niya. Nagsisimula nga pala ako maglinis around 5 AM, natatapos ako around mga 6:30 AM. Yan. So, almost 1.5 hour kong ginagawa to sa aking 8 cats. Okay? So, kung makikita nyo guys, talagang kailangan talagang ma-maintain yung kanilang health. Lalo na kung buti na lang to mga pusa ko guys, is sanay na sanay silang linisan. Kasi sa almost ng taon ng pag-aalaga ko sa kanila, sinanay ko silang liguan, linisan sa mukha, linisan sa tenga, o whatsoever pa. Yan. And dapat guys, ang gagamitin yung vitamins para sa kanila is LC-Vit Plus. With to rin yan guys. Okay, mas maganda po yan kaysa dun sa LC-Vit Classic lang. Is LC-Vit Plus po kasi is specifically for cats only. So, mas mahalaga po sa kanilang katawan yan. Okay? While yung Zap Ear Cleansing naman guys is nakikita ko kasi yan sa mga grooming center. Yan ang ginagamit nila panglinis ng tenga. So, yan na rin ang ginagamit ko sa mga cats ko. Okay? So, yung pagpapainom nga pala guys is depende, pagpapainom ng vitamins is depende po yan sa weight ng inyong mga cats. So, syempre, kung mabigat yung cats nyo, so mas marami din. Okay? Depende po yan sa weight. Para mas maging effective po yung vitamins sa kanila. Okay? May mga tamang paraan po talaga ng paghawak ng pusa, lalo na sa pagpapainom ng vitamins. Okay? At paglinis ng kanilang mga tenga, mata, may tamang hawak po. Kasi kapag mali po yung hawak, okay, is pwede pong tumalon sa mukha nyo or tumalon sa katawan nyo yung mga cats nyo. Guys, kung makikita nyo guys, is papatakan ko ng Otiderm 2 to 3 na patak. Then, massage lang po natin yung ears nila. So, para lumambot yung mga fungus o yung mga dumi dun sa loob ng tenga nila. And then, afterwards, maglalagay tayo ng Zap Ear Cleanser doon sa may bulak para linisin yung surroundings ng kanilang tenga. Nang sa ganun, hindi kumalat yung mga dumi. Dahil nakasanayan ko na rin gumamit ng cotton buds, so gagamit tayo ng cotton buds. Pero guys, okay, warning po, hindi po lahat pwedeng gumamit ng cotton buds, lalo na kung hindi kayo sanay. Kasi pwede pong matusok yung kanilang eardrum. So, since sanay na po ako dyan sa cotton buds, so ginagamit ko po siya panglinis dun sa pinakaloob ng tenga niya. So, yan guys, kung nagbabala kayo maglinis ng tenga ng mga pusa nyo, the best po yung Otiderm, lalo na po dun sa mga, minsan may mga talagang napakalapot na mga dumi nung kanilang mga tenga. Okay? Pero po is medyo pricey lang po talaga, nasa 300 plus or 400 plus. Depende po dun sa store na nagbebenta. Kung makikita nyo sa video guys, gumagamit tayo ng gloves kasi masakit po sa kamay yung Zap Ear Cleanser kasi medyo mahapdi po yan sa kamay. So, ginagamitan ko siya ng gloves. Yan guys, patuloy lang tayo sa pagmamassage ng kanilang tenga. Okay? Para lumambot po yung mga dumi or lumabas agad. And then, wag natin kakalimutan na punasan yung ibabaw ng kanilang tenga
para yung mga dumi hindi kumalat dun sa surroundings ng tenga nila. Kaya guys, kung may mga request kayo mga videos like kung paano hinahawakan or yung naka-zoom talaga dun sa ear, yan, pwede po tayong gumawa ng mga video na ganyan. Okay, para po makatulong sa inyong mga cats. Kaya lagi nyo po tatandaan, ang pag-aalaga po ng cats ay sobrang hindi po biro. Kasi napakahirap po kapag lalong pag dumami. So, mas maganda po is yung manageable lang, like isa, dalawa, yan, ganyan. And hindi rin po dapat pagsamahin talaga ang lalaki at babae, lalo na kung nag-hit sila tapos hindi mo sila mapapansin. Mag-mate na lang sila, so dadami po yung mga pusa nyo. So mahirap po i-manage po talaga yan. So based po sa experience natin yan, kaya po natin nasasabi. Okay? Sinusuklayan po natin yung buhok niya kasi para hindi magbuhol-buhol. Sa pagpapakain naman po ng pusa, mahalaga rin po natin tandaan na pwede po natin silang lutuan ng mga chicken breast, mga atay, yan. So, pwede mo nating haluan ng mga carrots, kalabasa, yan. Para po magkaroon sila ng mga fiber na kailangan ng kanilang katawan. Okay? Hindi naman po laging araw-araw kailangan ganun ang gawin. Okay? Pwede rin po yung mga dry food. Like mga special cat, yan. Mga Aussie cat. So, low sodium po yan. So, ang iningatan po natin kasi is magkaroon sila ng UTI na makakadulot ng mas malaking problema sa kanilang kalusugan. At lagi po natin natatandaan, lagi sila dapat may mga fresh water sa kanilang, sa paligid nila, which is yung nakikita nila. Okay? Para po makaiwas din talaga sa UTI. Importante po yun. And then, yung cat litter po nila is lagi dapat tinatanggalan ng pupo at wiwi kasi nagkukos din po yun ng bacteria, which is hindi rin po maganda sa health ng ating mga cats. So, palagi po natin tatandaan. Kaya kahit busy tayo guys, is hindi natin pwedeng tanggalan ng time ang ating mga cats, lalo na kung kalusugan ang magre-rest sa kanila. Okay? So, importante rin yung mga vitamins and yung mga ibang pagkain na kailangang lutuin yan. Importante po sa kanila yan. Thank you so much.